namumuno ng Israel, nang bigay utos sa amin, halina't kami sa gipin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakdan ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasa niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa may panganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang tanghali. Mga kapatid, ang ating ibanghelyong napakinggan ay nagpapatungkol kay San Jose at ang kanyang ginawang pagsasakripisyo para kay Jesus. Sa atin pong ibanghelyong napakinggan, nabanggit po dito na nung mga oras na iyon, si Jose ay nakatakdan ng ipakasal kay Maria. Ngunit, nung nalaman ni Jose na si Maria ay nagdadalang tao, dahil siya ay marangal na tao, gusto niyang hiwalayan ng lihim si Maria. Bakit? Dahil nung mga oras na yon, kung ikaw ay nalaman na nagdadalang tao at hindi ang ama ng pakakasalan mo, ang ama ng dinadala mo, pwede kang patayin. Papatuhin ka ng bato hanggang ikaw ay mamatay. Marahil yun ang pangamba ni Jose na mangyari kay Maria. Kaya gusto niyang hiwalayan ng lihim si Maria. Pero dahil sa kagustuhan ng Diyos, nagpakita sa kanya ang isang anghel sa kanyang panaginip at ipinaliwanag na ang pinagdadalang tao ni Maria ay hindi ordinaryong tao, kundi ang pinagdadalang tao ni Maria ay walang iba kundi ang anak ng Diyos. At ano po ang pwede nating matutunan dito, mga kapatid? Na minsan sa buhay natin, may mga plano tayo na hindi natutupad. Marahil nung mga oras na ito, si San Jose pinagpaplanuhan na ang gumawa ng sariling pamilya. Marahil si San Jose nag-iisip niya
kung paano niya itataguyod ang kanyang pamilya kasama si Maria. Pero tandaan natin mga kapatid, dahil sa pagiging marangal ni Jose, hindi ang kanyang plano ang natupad, kundi ang plano ng Diyos. Dahil tandaan natin mga kapatid, ang plano ng Diyos ay hindi lamang basta magandang plano para sa atin, kundi ang plano ng Diyos para sa atin ay isang perpektong plano. Kaya mga kapatid, magandang tingnan po yan sa buhay natin. May mga pagkakataon na ang dami-dami nating gustong mangyari sa buhay natin, pero hindi na pangyayari. Napakadami nating ginugusto sa buhay natin, pero hindi na pangyayari. Pero mapagninilayan na lang natin sa dulo na yung mga bagay pala na nangyari sa buhay natin ay pinakamaganda, pinakaperpekto, dahil yun ang kalooban ng Diyos. Kaya marahil pinapaalalahanan po tayo mga kapatid na huwag tayong mapanghinaan ng loob sa mga pagkakataon na hindi natutupad yung mga gusto natin sa ating buhay. Huwag tayong mapanghinaan ng loob sa mga pagkakataon na yung plano natin hindi nagtatagumpay. Bagkus, kagaya ni San Jose, magtiwala tayo sa Diyos. Dahil sa pagtitiwala natin sa Diyos, may pagpapalang naghihintay. Dahil ang kanyang plano, hindi lamang basta maganda, kundi ito'y pinakanararapat at pinakaperpekto para sa atin. Kaya mga kapatid, ilapit natin sa Diyos, ipaubaya natin sa Diyos ang lahat. At minsan, harapin man natin ito, may sakit, may pait. Pero sa taong nagtitiwala, hayaan natin ang Diyos na matupad ang kanyang plano para sa atin. Hayaan natin ang Diyos na matupad ang mga kagustuhan niya para sa atin. At anong hamon sa atin? Kagaya ni San Jose, magtiwala lang. Magtiwala sa kabutihan ng Diyos. Magtiwala sa pagpapala ng Diyos. At higit sa lahat, laging magtiwala sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen.